Isang mainit na umaga po sa ating lahat. Talaga naman pong pinagpawisan po tayo sa ating pagpupurit pa sa salamat, pero tayo po ay narito upang sumamba sa Panginoon. And we believe the Lord will bring fresh air para po sa atin sa umagang ito. Amen po? Amen po. Good morning din po sa mga kasama natin online. Nawa ay makasama din po namin kayo dito. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, for bringing us this morning. Salamat po, Panginoon, sa kabila po ng mainit na panahon. Mas nararamdaman namin ang init ng inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin at sa amin pong pagbubulay-bulayan this morning. May it stir our hearts upang kami po ay patuloy na manangan at sumunod sa inyong salita. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po. Sino po dito ang pinanganak na ng 1993? Siyempre po, ay parang wala, wow, wala pong pinanganak ng buhay na po, baka college na po kayo nung 1993 ha? Or baka nagtatrabaho na po kayo nung 1993. So, mga kabataan po baka hindi pa po buhay. Pero nung 1993 po, meron pong sikat na movie or historical movie na nagbag ng napakarami pong awards. Ito po yung Schindler's List. Kung kayo po ay buhay na ng 1993 at nagtatrabaho na kayo or college na po kayo or even high school, ito po ay isang popular movie. Historical din po ito dahil ito po ay patungkol sa Holocaust, yung time kung saan po si Hitler ay nagsagawa ng genocide sa mga Jews. So, yung story po, summary, very brief summary kasi po, 3 hours po yung movie. Pero I think nasilip ko po, nasa Netflix po siya. So kung gusto niyo pong panoorin, yung historical lang po, hindi po yung sinasabi ni Pastora siya. Panoorin niyo po yung Schindler's List. So doon po sa movie, ang main character po ay syempre si Oskar Schindler. So siya po ay isang German at he belongs to the Nazi Party. Ibig sabihin, doon po sa side ng mga German or yung sa side ni Hitler. Pero at some point po, gumawa po siya ng business kasi gusto niyang kumita, gusto niyang mag-benefit doon sa World War. So ang ginawa po niya ay gumawa siya ng parang pabrika. At ginagawa po niya, kinukuha po niya yung mga Jews, yung mga Jews na dapat po ay kasama doon sa death camp. So, he was trying to save hundreds of Jews from being killed doon po sa death camps ng gawa po ni Hitler, bagamat siya po ay nandun sa kabilang party. So ito po yung ginawa niya. He invested his time, his energy, even his finances, ininvest niya to save hundreds of Jewish people. And doon po towards the end of the film, ay makakalaya na po kasi, yung war po ay magtatapos na po and makakalaya na po yung mga Jews. So sila po yung magiging free men and women na. Pero siya po ay magiging fugitive. Kasi nga po, siya po ay kasama sa Nazi Party and meron din po siyang mga issues. And nung ihahatid po siya ng mga kaibigan niyang Jews doon sa kotse, kasi tatakas na po sila nung asawa niya, umiyak po siya. Tinitignan niya yung watch niya at siya po ay humagulgol. Sabi niya, itong watch na to, sana nakapag-save pa to na isang buhay kung naibenta ko lang. Iyak siya na iyak hanggang sa tinignan niya yung sasakyan niya. Sabi niya, kung naipagpalit ko lang ito, sana naipagpalit ko to sa mga iba pang buhay. Naisave ko pa sana ang ibang mga Jews. So, siya po ay umiyak at sabi niya doon sa kanyang friend I could have done more.
I could have done more. Sana mas madami pa akong nagawa. So yun po yung sa ending. Sa atin po, sa mga Christians, you and I could do more also when it comes to saving people from the death camps or doon po sa pag-perish nila sa pagpunta sa hell. Ating pong text this morning, makikita po natin that Jesus did all He could para po sa ating lahat at sa ikaliligtas ng sanlibutan. In Matthew chapter 9 and verses 35 to 38, babasahin ko po, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every sick, disease and sickness. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Then He said to His disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Bagamat po napakarami ng schedule niya every day. Isipin niyo po, si Lord Jesus ay napakaliit lang o napakaikli lang ng time niya here on earth to do the ministry. Kaya araw-araw po, full pack ang schedule ng Panginoon. Nariyan siya, umaga, nagtuturo ng salita ng Diyos. Pag kahit saan siya magpunta, hinahabol siya ng tao upang magpagaling, magpakain, magpalayas ng demonyo. Napakadami pong activity ni Lord. Full pack siya every day. And sa mga nakakasalamuhan niya po araw-araw, sabi po dun sa verse 36, when He saw the crowd, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Yung isa pong translation, when He saw the crowds, He felt compassion for them because they were distressed and dejected like sheep without a shepherd. So sinasabi po doon sa talata, when the crowds saw, or when Jesus saw the crowds, yung multitude ng people, yung dami ng tao na kailangang masave, dahil alam ni Lord na sila'y magpe-perish sa hell, sabi doon, He had compassion on them. So si Lord Jesus had deep compassion on these people that He encountered every day. Lahat ng mga nakakasalamuhan niya, meron siyang pity, meron siyang compassion. Yung Greek word for compassion is the Greek word splagnisomai. Splagnisomai. Ang ibig sabihin po ng splagnisomai is to be moved in the inward parts or to feel compassion. So this is a deep feeling which can refer to a feeling from the gut, way, way down, deep inside. So ito po yung description ng compassion na meron ang Panginoong Jesus sa mga tao, splagnisomai. It's way, way down. Abot sa gut. Ang gut po refers to our gastrointestinal system. Pag sinasabi pong gut, may gut problem, ibig sabihin may problema po sa tiyan, sa gastrointestinal, sa GI tract, sa GI system. And ayon po pala sa Harvard Health, ang gastrointestinal tract po natin is sensitive to emotions. Or, sabi po dito, I will quote, anger, anxiety, sadness, elation. All of these things can trigger symptoms in the gut. So, sinasabi po ng Harvard Health and nung iba pa pong mga studies na yung gut natin or yung sa stomach natin is related to our brain. Or it can send signals to our brain. Deeply connected po yung ating utak at ang ating tiyan o yung digestive system po natin. So yung brain daw po ay mayroong direct
effect sa ating stomach and intestines. Ganon din po, yung tiyan natin ay may effect din po sa ating brain. So, a person's stomach or intestinal distress can be the cause or the product of anxiety, stress, or depression. So, dahil po yung brain and GI or yung gastrointestinal system natin are intimately connected, magka-connect po pala yan. Kaya po pag meron po tayong emotions, deep emotions na nafe-feel, nasa-stir po yung ating tiyan. Hindi ko po alam kung naranasan niyo po ito pag kinakabahan kayo, pag nasa-stress kayo, pag natatakot kayo. Di ba po, pabalik-balik tayo saan? Sa CR. Sakit ng tiyan ko, ano ba yan? Meron nga po tayong tinatawag na nervous diarrhea. Ngayon po ako dati, nung college po ako, pag mag-exam na po ako sa piano, days before, yan po, na po ako. Kasi po, nasa stress yung katawan natin. And dahil connected po pala sila, yung emotions natin na sinesend ng brain, nakaka-apekto sa ating tiyan. Kaya po baka yung mga nasa stress, yan po, baka kaya may mga problema po tayo sa tiyan dahil tayo po ay stressed. So, ganun din po, pag meron din po tayong nararamdaman na deep emotion, hindi lamang po stress, ay nagsisend din po ng signal. Kaya po sinasabi yung splachnisomy ay nasa kaibuturan na pag ikaw ay nagkaroon ng compassion, yung compassion na meron ng Panginoong Jesus during this time ay tagos hanggang gut, tagos hanggang atay, hanggang buto. Ganon yung compassion na naramdaman ni Jesus Christ toward those people na nangangailangan na maligtas. So it conveys being deeply moved, a feeling of sympathy and empathy toward others. So kaya pag sinasabing gut-wrenching emotional response, ang response daw po nito is that you move physically. Gagawan mo ng paraan pag ikaw ay nagkaroon ng ganitong compassion. At ganito po yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. Kaya po kung titingnan po natin sa Bible, parang wala naman pong tinanggihan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kahit siya ay busy sa buong araw, parang hindi naman siya, bukas ka na, close na yung namin ngayon, yung healing ministry, bukas na ulit ha, kasi kahit gaano kapagod at puyat ang ating Panginoon, wala po siyang tinanggihan na lumapit sa Kanya because He had this compassion on those people. Bakit na gano'n na lamang po yung compassion ni Lord na pag nakita niya mga taong ito ay pagagalingin niya, pag nakita niya ang taong ito ay nais niyang iligtas. Because God can see through the person, not just the physical. Hindi niya nakita, mukhang may sakit, lapitan ko, ay mukhang okay naman siya. But God can see through that person sa puso, sa isip, sa kanyang kaluluwa na alam ng Panginoon na kailangang iligtas. Nakikita ng Panginoon, they were harassed, yung description, harassed and helpless, like sheep without shepherd. So yung translation po ng harassed and helpless ay they were thrown and torn. Because, yun nga, they were like sheep without shepherd. Sila ay abandoned. Ang mga souls na ito, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung sinong magliligtas sa kanila. And nawa, pag nakita po natin ang mga tao, nawa makita din po natin siya katulad ng pagtingin ng Panginoong Jesus sa mga tao. That we will have compassion. Nawa pag tumingin din po tayo sa mga tao, katulad po ni Oscar Schindler, kung paano po niya tinignan yung mga Jews. At nagkakaroon siya ng
action para gawan ito ng paraan. Makaramdam po tayo ng compassion na nararamdaman ng Panginoon. Katulad po nung kinakanta natin, lagi natin kinakanta, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Break my heart for what breaks yours. Lord, kung ano po ang ikinalulungkot nyo, ano po ang compassion nyo for these people, may I have this heart like yours. Ang Diyos po, si Lord Jesus, inihalin tulad niya po yung mga tao o yung mga, hindi pa, mga souls. Sa mga iba't ibang paraan. Inihalin tulad niya, sabi, like sheep without a shepherd. Pero dito din po sa talatang ito, sinabi din po niya dito yung harvest. Doon po sa verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So Jesus was referring doon sa mga tao as harvest. Mga crops na aanihin. So paano po tinignan, kung dito po tayo magfo-focus sa harvest, paano po tinignan ng Panginoong Yesus ang harvest? Paano tinignan ng Panginoon ang mga lost souls na ito? Una, sabi doon, yung verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So nakita niya that harvest is plentiful, napakadami. Napakalaki po ng mundo natin, and yung crowd, napakadami din po, huge, humongous, mega, ang dami po natin madidescribe para sabihin, napakalawak ng mga tao, napakarami ng tao. And kung titignan po natin, ang number of spiritually lost ay napakadami din po. Napakarami pong taong patay sa espiritu, naglalakad sila, tulad po ng lagi po nating description, they are like zombies walking. Ibig sabihin, patay yung kalooban nila, yung espiritu nila, yung kanilang kaluluwa, kahit na sila ay naglalakad ng buhay. Noong panahon po ni Lord Jesus, approximately, ang population po is nasa 150 million. Kaya sinasabi ng Panginoon, it is plentiful. Madami. Noong BS po yung last Bible study po noong April 13, sabi po ni Pastora doon, yung estimated population, world population po natin noong April 13 is 8,102,862,050. So, siguro po mega plentiful na po yan compared po doon sa 150 million during Jesus' day. Ilan po yung hindi nakakakilala sa Panginoon dyan? Chinek ko po ulit yung Tuesday kung gano'n na po kadami yung nadagdag from April 13 at ang bago pong bilang ng tao sa mundo is 8 billion. 8 billion pa rin po. 118 million. From 102, naging 118 million na po. 835,999. So, big sabihin po, from April 13 until nung Tuesday po, April 22 po yata, millions na po yung nadagdag sa mundo. So, hindi ko po nakuha yung statistics nung kung ilan ang pinapanganak kada segundo. So, ibig sabihin po, milyon-milyon ang nadadagdag po sa atin araw-araw. Palitin po natin yung mundo. Sa Pilipinas na lamang po, ano po ang population ng Pilipinas? May nakakaalam po? 210 po? 110. O, sabi po ni Brother Let, 110. Pero yung na-research ko po last Monday, updated na po. 118 million na po tayo. 118,761,162.
based on Worldometer elaboration of the latest United Nations Data 1. Yan po. Doon po nakuha ang population. 118 million people in the Philippines. Palitin natin. Sa Muntinlupa po, anong populasyon natin? Hula lang po, ang dami pong tao. Magpunta po kayo sa mall, parang ano na po. Sa Muntinlupa po, 2020 census po ito ha. Kasi po hindi naman po nagsisensus palagi. So, antayin natin updated. Pero yung sa 2020 census, ang Muntinlupa po ay nasa 543,445. So, napakadami po. 445. Paliitin pa po natin. Sa poblasyon, ilan po ang tao sa poblasyon? Ito lang po yung poblasyon. Hindi ko po alam. Ang poblasyon po yata ay hanggang dun sa may Katihan. Ang poblasyon po ay may 115,387 people. 115,000 people. Dito po sa poblasyon lamang po, napakarami pong barangay, Putatan, Bayanan, Tunasan, ano pa po, Alabang, Ayala, Alabang, Buli, Kupang, ang dami pa po. So, population alone is 115,000. And alam niyo po ba, na sa 115,000 na yan, bawat isa ay precious sa Panginoon. Tinitignan niya po ito as precious. Hindi lamang po tayo mga mananampalataya, pero bawat tao na nandito po sa poblasyon, sa Muntinlupa, sa Pilipinas, sa buong mundo, ang tingin po ng Panginoon sa bawat isa is precious. So we are not, hindi lang tayo nakikita ng Panginoon as plentiful, but also, He sees the harvest as precious. Because these people brought tears to His eyes. May compassion ng Panginoon sa bawat isa po. Sorry po, hindi ako sanay po sa ating bagong mic. Pero praise the Lord po at nakakagamit na po ako nito. Pwede na po ako magsayaw. Hindi na lamang po ako kakanta habang nag-preach. Pwede na rin po palang sumayaw. Parang si Ate Sai po, naka 10 songs po siya nung yada. Joke lang po. And challenge po yan sa mga sorry po. Challenge po yan sa mga nagpipreach. Kung si Ate Nang po parang hindi napakanta kahapon. Ayan po. Parang ayaw po akong pasayawin nitong mic na to. Natatanggal po. Tanggal. Sige. Hello. Sige po, hindi na po ako magmamalaking hikaw sa susunod. Parang ayaw po akong pasayawin ni Kuya Greg. Ayan po. Sige po. First time ko po kasi naiipit, maliit po yung tenga ko, naipit po sa salamin, naipit po sa earrings, mahirap pong ikabit. Di bali po, mag-a-adjust po, at least na trial ko na po.
Sige po, so the harvest is precious. So hindi lamang po nakita ng Panginoon na marami, but He also loves the people. Mahal po niya ang bawat isa doon sa population na sinabi natin. May pakialam ang Panginoong Hesus sa bawat isa. Lalo po doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya nga po sabi doon sa verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them. And yung splachnizomai, ito nga po yung deep compassion na meron siyang gagawin para gawa ng paraan, para i-save ang mga taong ito. Gagawan po ng aksyon kung ano yung kailangang gawan ng aksyon. Si Lord Jesus, sinave po niya yung mga tao. Tayo din po, sometimes po kasi, merong mga times na, nakikinig lang tayo. Pero, ayun lang, hanggang doon lamang po tayo sa pakikinig. But sometimes we have this compassion on other people that it moves us. Nagawa ng paraan. Ipapanalangin mo siya. Sasamahan mo siya. Dahil gano'n na lamang yung compassion na nararamdaman mo para sa taong ito. Si Roy Fish, isa po siyang professor of evangelism sa Southwestern Baptist Seminary. And ang patotoo po niya, years ago, yung kanya pong infant son ay nagkasakit po na nagkaroon po ng malubhang sakit na muntikan na po itong mamatay. So, near-death experience para po sa kanyang infant son. So, siya po ay sakit na sakit. At siya po ay heartbroken. So, iniisip niya, habang nakahiga yung anak niya doon sa hospital bed, nag-aagaw buhay, iniisip niya, ano kaya yung ire-regret niya the most pag nawala yung anak niya na napakaliit? At naisip niya, ang pinaka-ire-regret niya, pag ito'y nawala, ay hindi nadama nung kanyang anak, yung kanyang pagmamahal. Hindi niya nalaman, hindi niya nadama kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. So isipin po natin, Jesus grieves over every soul. Yung puso po ng Panginoon ay napipighati over every soul na hindi pa tumatanggap sa Kanya. Nagigrieve ang Panginoon dahil nangangamatay sila nang hindi nalaman o hindi nila naranasan ang pagmamahal ng Panginoon na nais niyang ibahagi. Kaya precious po, yung bawat soul na pwede po nating mailigtas. Mahal ng Panginoon ang bawat isa at nais niya makakilala ang bawat isa sa Kanya. Punahan po natin, sumunod na verse, sabi po doon, when He saw the crowds, He had compassion on them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So nakita ng Panginoon, the harvest is perplexed, kaya nagkaroon siya ng compassion. He was moved. Because it was described there that the crowds, the harvest is harassed, helpless, like sheep without shepherd. Yung harass po kasi kung titignan natin, ito yung mga taong defeated sa buhay. Lahat ng pagsubok na dinaranas ay para bagang sunod-sunod na suntok na hindi ka na nakapahinga. E nandun ka na sa verge of giving up. Nandun na sa final count, ready to quit. Helpless men, they were broken and without purpose. Ando sila naglalakad at hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. Mga taong walang pag-asa, walang meaning yung life. Walang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Like sheep without shepherd meant,
They would follow any trend, any uso. Kahit ano ito, kahit maganda, kahit masama, basta kung ano yung nasa FB, kasi nga walang shepherd. Walang nag-guide sa kanila. Ngayon po, mga kung ano-ano na pong advices ang mga nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin. Iba-ibang advices na po. Minsan, iisipin mo na lang pag nakabasa ka ng mga comment section ng mga pinagtatalunan, parang iisipin mo na lang, anong klaseng utak na ang meron ang mga tao ngayon? Bakit baliktad na? Na yung mga mali, yun yung pinagtatanggol, at yung mga tama, yun yung mga nababash, yun yung pinagtatawanan, yun yung kinukutya. Susunod kasi akala yun yung tama. Or yun yung nasa sa kanila na, yun yung akala na talaga nila. Na ito na kasi yun eh. Kasi nga wala pong shepherd. Katulad po nung discussion, yung preaching po ni Pastor Rachel last week. Yung isa pong sinusunod ng trend ngayon ay yung cohabitation or yung glorified term for living in. Pinagtatanggol na po yan sa social media. Meron pong nag-feature na mga vloggers, mga influencers. A day in the life of live-in without being married. Tapos, ang dami po, binasa ko po yung comment section. Tapos, ang nakalagay doon, dapat talaga hiwalay ang FB ng matatanda eh. Kasi po, yung mga nagko-comment na, ano ba naman yan, dapat hindi yan magandang example, sila po yung nababash. Kasi, ang trend na po ngayon ay, hayaan mo lang sila, tama yan. Mag-live-in muna kayo bago magpakasal. Baliktad po doon sa principles ng Bible. Pero, ito nga po yung kanilang sinusunod. Ito po yung tama sa kanilang paningin. And dahil nga, titignan natin, dahil sila ay walang shepherd. They are wandering aimlessly. Hindi nila alam. Wala kasing nag-guide. Yung mga sheep po kasi, they are domesticated animals. Yung mga sheep po, pag manonood po kayo ng mga video, sunod lang po sila ng sunod eh. Kaya nga po minsan nilalak lang sila sa pen kasi parang naglalaro lang po sila. Pero kailangan nga po nila ng shepherd kasi dun sa shepherd, dun po sila nagsusunuran. And dahil domesticated animals po sila, kung wala pong guide, kung wala pong leader, they will wander and wander hanggang sila po ay mag-self-destruct. Katulad po nung parable ng mga hinahanap na yung isang lost sheep and nag-wander na yung iba. Wala po kasi silang instinct to protect themselves, yung mga sheep. Hindi po katulad ng mga ibang domesticated animals. Halimbawa, yung baka. Meron po silang instinct to protect themselves, di ba po? Sila ay manunuwag. Bagamat sila po ay napakabagal, pero the moment na nakaramdam sila ng danger, balita ko po, munti ka na po. Doon sa Horeb po, natakot daw sila kasi akala po susugurin po sila ng kalabaw. Baka po. So, kasi po, meron po sila instinct to protect themselves. Even mga pusa nga po eh. May instinct din po sila. Yung pangil po nila, di ba po, natatakot na po tayo. Kaya nga po, nung isang araw, nagkagulatan po ang pusa at si Pastor Rachel. Ayun po, ang instinct po niya, kasi po hindi nakita ni Pastor Rachel, so nabangga po niya, hindi naman po niya naapakan, nagkabanggaan po sila. So, nung nabangga po niya si Shell, nagwala-wala po siyang ganyan. Yun po, nakalmot po si Pastor Rachel. Instinct po kasi nila. Naprotektahan ang kanilang sarili.
Pero ang sheep po, paano po nila poprotektahan ang sarili nila? Sasabihin lang po nila, ba, ba. Wala po silang ibang defense. So yung mga sheep po, ayon po dun sa aking na-research, wala silang ibang defense kundi yung boses nila na, ba. Imbis na matakot yung tao, matatawa na lang tayo pag narinig natin yung kanyang ba. And yung salita pong harassed, helpless, and sheep without shepherd ay bagay na bagay pong description sa ating society. Dahil ang society po natin ngayon, ayan po, sabi po ni Ralph Waldo Emerson, people are living lives of quiet desperation. Napakarami pong tao, hinahanap yung meaning and purpose ng buhay. Kasi po, nakaka-cloud noong kasamaan sa mundo. Iba po, talaga namang kahit gaano po sila kayaman, kahit nasa kanila po ang lahat ng bagay, but at the end of the day, wala pa rin pong purpose, wala pa rin pong meaning ang kanilang buhay. Naroon po sila lumalakad doon sa description ng Panginoong Jesus na broad gate that leads to death. Naghahanap sila ng meaning sa buhay. Ang tanong po, may nagawa na po ba tayo for these people? Nakagawa na po ba tayo ng paraan? Or judge lang po tayo ng judge sa social media? Ba naman itong mga taong to? Judge tayo ng judge. Alam na nga natin, they are sheep without shepherds. Kaya ganun po ang kaisipan nila. And ang tanong po, meron na po ba tayong nagawa? Because the harvest is perishing. In John 4:35, sabi po ni Jesus on another occasion to His followers, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. O maganda din po yung 35. Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Kapag daw po ang wheat ay ripe na for harvest, ang kulay po nito ay golden brown. Hinog na hinog, golden brown. Pero pag nade-delay daw po yung pag-ani, yung mga wheat daw po ay nagiging color pale white. Pag naging pale white na daw po yung mga ani o yung mga wheat, ibig sabihin po nito, mababagsak na siya sa lupa. And alam naman po natin, pag nabagsak na siya sa lupa, sira na ito, useless na ito, hindi mo na siya magagamit. Kaya po dinidescribe malamang ng Panginoon, the fields are white. Bagamat madami po itong kahulugan, pero dito po sa ating pag-aaral, ang sinasabi po ng Panginoon dito, pumunta na po tayo sa fields bago po mahuli ang lahat. Bago po mahulog yung mga harvest at hindi na po ito kagamit-gamit. Huwag nating i-delay ang ani kung ito po ay hinog na. Laging may urgency po ang mga farmers pag sila po ay umaani because yung harvest time o yung time kung saan kailangan nilang mag-reap ay napaka-importante po. Hindi po nila sasabing bukas na lang. Hindi nila pwede sabihin, medyo mainit ngayon, parang 47 yung heat index, bukas na lang tayo magano kasi baka mahirap sa kalusugan. Hindi po. Yung mga farmers po, pag time ng harvest, ano man po ang lagay ng panahon, kailangan po nila itong anihin dahil ayaw nilang masayang ang ni isang pananim. Naghirapan po nila yan eh. There is always a sense of urgency in bringing in the harvest. In December 2021, nag-share po si Dr. Barry Whitworth ng statistics ng nakakilala kay Lord, yung mga na-evangelize nila. And kasama po dun sa shinare niya yung statistics from International Mission Board. 158,000 people are dying daily without Christ. Ito po ay statistics. 158,000 daily namamatay po nang hindi nakakilala sa Panginoon.
kung ilalagay po natin siya as estimate, it is about one person every 1.8 seconds. So isipin po natin, kada isang segundo sa bawat araw, isa ang namamatay na hindi tumanggap sa Panginoon. Kung isang tao po ito na hindi tumanggap sa Panginoon, 158,000 daily. Hindi po ba tayo mamumove? Hindi po ba tayo magkakaroon ng compassion? Katulad po ng sa Panginoon. That we have to do something about it. Kung kada segundo may mamamatay na hindi man lang nalaman ang pagmamahal ng Panginoon. At sila'y magsasuffer eternally sa dagat-dagatang apoy. Hindi po ba tayo magkakaroon ng sense of urgency to share the good news? Sa ating komunidad, sa poblasyon na may 115,000 people, ulitan natin sa iyong pamilya na hindi pa pala lahat nakakakilala. So sa Panginoon, dinescribe niya yung harvest because in harvest, there is always a sense of urgency para umani. Sabi po ni Vance Havner, isa pong matandang preacher, the tragedy of our time is that the situation is desperate, but the saints are not. Remember, tayo po ay namumuhay na sa end times. And hindi naman po tayo inatasan ng Panginoon na sumamba lamang sa Kanya sa church. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon na, ay basta ako saved na ako last week, tumanggap ako sa Panginoon talaga, naramdaman ko talaga sa puso ko si Lord na tinanggap ko na siya, pumasok na talaga siya sa aking puso. Yes, tayo ay na-save. But we are living in desperate times, and desperate times demand action. We are living during this time na talamak ang LGBTQA+++. Talamak ang karahasan. Talamak ang pagnanakaw. Hindi natin alam, impending world war, nananahimik lang tayo ngayon, pero hindi natin alam. We do not know. Bukas makalawa, baka tayo po ay ando na sa giyera, katulad lamang po ng COVID. Isang araw nasa labas tayo, but the next day, hindi na pala tayo pwedeng lumabas for months and years. Hindi po pala tayo makakalabas. We are living in times na hindi natin alam na ang virus pala ay pwedeng makapagpa-lockdown sa buong mundo. At hindi na tayo makalabas. Paano pa po kung world war ang mangyari? Hindi na lang po tayo matatakot sa ating kalusugan, but we will also fear for our lives dahil giyera na po yan. We live in a lost and broken world, and we are living in the end times. And the world is desperate for the good news. Pero ang tanong po, meron po ba tayong ginagawa? As followers of Jesus, we have so much to do, but a little time to do it. The times demand urgent action. Remember, the gospel is only good news if it arrives on time. Hindi po magiging good news ang gospel kung hindi na po siya nakarating doon sa tao na nangangailangan nito. Hindi naman niya narinig kung kailan siya dapat maligtas. So desperate times demand desperate action. I-priority po natin ang harvest. Sana maramdaman po natin yung nararamdaman na compassion ni Lord Jesus that He wants to do something about it. Yung pagmamahal niya for the people.
andun yung urgency to reach out to those people. Basahin po natin yung verse 37 and 38. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ang Pharisees po, nakikita yung mga tao, even in their time, as ordinaryong tao. But Jesus sees them as harvest. Ang mga Pharisees, nakikita sila, kinokondemn yung mga taong mga sinners. Pero si Jesus died for the salvation of sinners. At ito po ang isa sa mga katotohanan para po sa ating mga mananampalataya. The harvest will never be reaped unless there are reapers to reap it. Hindi po maaani ang mga harvest kung wala pong mag-aani. Kung wala pong reapers, kung wala pong pupunta doon sa harvest field para sila'y anihin. Hindi po tayo pwede mag-antay. Napupunta yung mga harvest dito, yung mga farmers, hindi naman po gumagalaw yung mga wheat. Isipin po natin, yung mga lost souls, hindi rin po sila pupunta. Kailangan po nating pumunta sa kanila. At nawa makita po natin yung mga harvest, yung lost souls as Jesus saw them, that they are plentiful, they are precious, they are perplexed, and they are perishing. At kung tayo po ay followers ni Lord Jesus, we have to do something about it. We can take responsibility of our own field. Meron po tayong sari-sariling field. Isipin niyo po, yung mga nakakasalamuhan niyo po araw-araw, yun po yung field niyo, and you are responsible for your field. Your family. Nakasalamuhan mo yan araw-araw, nakakasama mo yan sa pagkainan. Yung mga kaibigan, kachat mo yan araw-araw, kasendan mo yan ng reels araw-araw. Yung mga katrabaho, kasama mo yan 8 oras sa trabaho. Nakakabiruan mo sila. Nakakausap mo sila. Yung mga kaklase mo, kasama mo rin sila araw-araw. Yung guard na bumabati sa'yo pagpapasok ka sa office. Yung janitor na nakakasalubong mo every time na pupunta ka sa CR. Yan yung field mo. Lahat po ng mga nakakasalamuhan natin. Ito po yung ating field. Yung mga kabadminton mo, kabasketball mo. Ito po yung mga nakakasalamuhan natin. That is our field. And we are responsible for them. We will never have a sense of urgency and priority until you realize you are responsible for your field. Paano po pag isang araw sinabi sa'yo, or paano kung nasa heaven na tayong lahat, tapos yung isa mong pamilya na iwan doon? Ba't ba kasi hindi mo sinabi sa akin? Naalala ko po nung high school, medyo malungkot po itong kwento para sa akin. Na-feel ko po yung guilt. Nung college, nagkita po kami ng isa kong classmate. Sabi niya, uy, Denise. Denise po yung aking mahal no high school at college. Denise, Christian na ako. Ay talaga, praise the Lord. Lalaki po ito Ba't ka namang ganun? Nagulat po ako. Kung alam mong importante yung gospel, ba't di mo siya shinare sa akin? During that time, parang umano po siya sa aking puso. Kung ano, parang sinabi niya, masaya ako na Christian ako, masishare ko na, pero ba't ganun? Hindi mo man lang ako, shineran? Sana pala, matagal ko nang kilala si Lord. Sana pala, nagtulong-tulong tayo dati para ma-sharean yung mga kaklase natin. Kasi po, naging missionary po siya nung college .
Kaya po siya lumapit sa akin kasi humingi po siya ng, tawag doon, funds para po siya ay makapag-mission. And nung na-realize ko, oh nga no, Lord, hindi ko man lang nashiran, bagamat alam nila na Christian ako, pero hindi ko binigyan ng time para siya upuan at i-share talaga yung good news. So, paano po pag ganun? One day, may bumalik na lang sa atin. Sabi, di mo naman sinabi sa akin. Importante pala yun eh. Ba't di mo naman shinare sa akin? Napaka-importanting bag. Life and death pala yun. Hindi mo man shinare sa akin. Hindi ka nag-abalang sabihin sa akin na ako pala'y pwedeng mapunta sa hell. Okay pa po yun na nandito tayo sa lupa. What if? Bigla pong mag-rapture. Biglang dumating ang Panginoon. And yung isa sa family member mo, hindi mo man nashiran. Isa sa mga kaibigan mo, kasama mo, kumakain, nagtatawanan. Hindi mo man lang nabahaginan ng salita ng Diyos. Di ba po, yung bigat ay nasa sa atin. Kasi po, siya po yung field natin. We can pray about it. We can pray for them. Because if we begin to see those people and have compassion on them, we will pray for them na makakilala sa Panginoon. We will pray for the whole church na tayo'y maging reapers of the harvest. Pero, beyond praying, okay po yung, maganda po yung intercession for the church, intercession for the unbelievers, but we need to go. Again, kailangan po merong pumunta doon sa harvest, sa field. Hindi naman po natin madadala dito yung, punta ka, kailangan ikaw yung pumunta doon. Hindi natin trabahong iligtas ang harvest. Trabaho ni Lord yon. Ang trabaho natin is to bring them, to introduce them to the Lord of the harvest. Si Lord ang mag-work. Hindi natin mababago ang puso ng nanay natin. Hindi natin mababago ang puso ng tatay natin. Hindi natin mababago ang puso ng asawa natin, ng anak natin. Si Lord ang mayroong trabaho nito. Pero, kailangan ni Lord ng kamay at paa para dalhin sa kanila yung good news, para sabihin sa kanila yung good news. Ang trabaho natin is to tell the people. Ang gospel po ay nagsisimula sa sampo. Sa Matthew, ano po sabi? The Great Commission. It starts with, therefore, go po, go. Ang gospel po ay nagsisimula sa go. Without going, there is no knowing. Pag hindi po tayo lalakad, hindi po nila malalaman. At kung hindi po tayo lalakad, sino? Ay, madami naman dyan. Hindi nga po konti nga lang po Kaya nga po kailangan tayo ni Lord, bawat isa po sa atin. We can share our story, we can share our testimony. Sabi po doon ng author, na napagkuhanan ko, the great sin of the church is the sin of silence. Marami pong Christians nagsasabi, hindi, they can see Jesus in my life sa workplace. Tanong, baka naman hindi nila alam na Christian ka. Kasi hindi nga nila nakikita sa pananalita mo, hindi nga nila nakikita sa action mo na Christian ka. Paano mo sasabing fifth gospel ka? Baka kasi iba naman po tayo mamuhay outside the church. We have taken the Great Commission and made it into a great omission. Nalilimutan po kasi natin, ang nagiging na lang po natin, dahil Christians na tayo, people will go here, people will come here, people will attend. Pero ang Great Commission ng Panginoon is to go. Humayo tayo. Hindi po tayo mag-aantay ng members dito. Hindi po tayo mag-aantay ng mga online na mag-a-attend. Tayo po ay lalakad, tayo po ay hahayo, tayo po ay pupunta sa harvest field.
Sabihin natin, dami namang harvest, hindi ko yata kakayanin. Sobrang dami, in 158,000, 115,000. Meron pong kwento. Isa pong matandang lalaki, naglalakad po siya sa beach. Napansin po niya, may mas bata pong binata na naglalakad sa unahan niya. Nakita niya, naglalakad po sila madaling araw. Nakita niya, yung lalaki ay unti-unting namumulot ng mga starfish at binabato sa dagat. So, hanggang sa nag-abot na sila sa paglalakad at tinanong niya, na-curious siya, Totoy, ano bang ginagawa mo? Binabato ko lang po lahat ng mga starfish sa dagat kasi po pag inabot sila ng umaga, ng araw, mamamatay po sila. So, kailangan po nila makabalik doon sa tubig. Sabi nung matanda, layo pa nun yung dulo ng beach nandun pa Ano magagawa mo? Ang dami yan. Hindi mo naman magagawa lahat yan. Pero sabi ng lalaki, meron siyang starfish na hawak. Ito po, may nagawa po ako dito. At sabay, binato po niya sa dagat. Gaano man po konti, sabihin natin yung ating nagawa, pero meron po tayong nagawa. Malaking bagay po ito para sa Panginoon. And when we begin to see people as Jesus saw people, it will make a difference in the world. Not just in the church, but in the world. We will take responsibility of our field. Last month po, pumunta po kami ng Horeb nila, Pastora. Kami lang po, family. Nagpatawag po si Pastora ng 6 na katao na maglilinis. Kasi po, masukal na po doon sa Horeb kasi hindi naman po nalilinis. So, medyo matataas na po yung mga damo. Nagkalat na po yung mga nahulog na patay na mga bunga. Madumi po. Pati po yung alulod nung chapel ay punong-puno po ng mga dahon. So, nagpatawag po si Pastora. Nakapaglinis naman po sila. Sisipag naman po yung mga na ipatawag. Kaso mo nga lang po, dahil 6 lang sila at napakalaki po ng Horeb, hindi po nila natapos. So, in short, bagamat whole day po sila, hanggang chapel lang po yung nalinis at hindi pa nga po buong chapel. Kasi po may mga lilinisin pa po doon sa alulod. So, may nalinis po, pero konti. Pero the next, parang last week lang po yata, nagpunta po ulit sila ng Horeb, di na po ako kasama. Sama po sila Ate Jules, Ate Nang. And this time, nagpatawag na po si Pastora ng 12 na katao. So, doble po noong last time. So, naglinis po sila, natapos po nila. Kasi po, mas madami. Kumbaga, mas marami pong magtatrabaho, mas mapapabilis, mas marami kayong malilinis. Kaya po, malinis na po doon nung nagpunta sila dahil tulong-tulong, dami po nilang naglinis po doon. Sabi nga po ni Oscar Schindler, I could have done more. Now tayo, kaya din po natin mas higitan pa. Ang ginagawa po ng iba, kung tayo po ay madami po tayong pupunta sa field. Mapapabilis po ang paggawa, mapapabilis po na tayo makapagpatayo ng building at meron na po tayong ilalagay doon ng mga tao. Ang BCC po, iba-ibang projects po yung ating nilolaunch. Yung staff po ay may proyekto ngayon ng reunion ng spring. Sino po ditong mga taga-spring? O mga nanay ng spring at mga tita ng mga taga-spring. Tinitignan ko po yung mga mukha natin, parang lahat po tayo dito ay taga-spring. Except na lang po siguro kala Ninong Boyet na taga-Bukal. Pero ito po, nakikita ko po yung mga mukha nyo. Lahat po tayo dito taga-spring at sila Ate Nang po taga-Santa Rosa. Lahat po tayo dito taga-spring And kung ang reunion po natin
14 staff lang po yung gagalaw, ay konti lang po yan kami. Pero kung tayo po lahat dito sa BCC na mayroong connection naman sa spring, nanay ka ng spring, nanay ka ng taga-spring ka dati. Eh, madami po tayong magagawa. Madami po tayong may imbitahan. May imbitahan po natin halos lahat ng mga pwedeng mag-reunion. Makaka-invite po tayo ng mas marami. Kung tayo po ay makikibahagi lamang po sa bawat proyekto na nais gawin ng BCC. Kasi hindi lang po tayo nakaupo at makikinig ng Word of God, pero lahat po tayo, worker ka man or hindi, we are to go and preach the good news of the gospel. Hindi po yan pinili. Tayo po, lahat na nakakilala sa Panginoon ay dapat humayo. Hindi po yan leaders, hindi po yan workers, lahat po ng nakakilala sa Panginoon. Balikan po natin yung statistics, 115,000 sa poblasyon. Apakadami po niyan. Pero kung gagawin po natin yung reunion, abay siguro po, napakadami na pong naging alumni ang spring. Simula kinder hanggang high school, iba-iba na pong tao yan. 1993 nagsimula ang spring. So, ang dami na pong napag-graduate. And kung lahat po yan ay magagather natin, di ba po? Yung nakakamiss na full pack tayo. Dati, puno ng mga magulang at mga estudyante, magagawa po natin yan. Pwede na po tayo magsimula doon sa maliit na community natin na yun. Dati po kasi yun ang ating harvest field at pwede pa rin po natin itong gawing harvest field. Dahil tayo po yung produkto nun eh. Ganun din po. Unahin din po natin ang ating mga bahay. Bahay muna. Unahin po natin yung mga kasama natin sa bahay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Again, kung meron po tayong compassion as Jesus had for the people, we will take action. Gagawa natin ito ng paraan. We can do more to bring in the harvest because it's harvest time. Harvest season po. Huwag po nating i-miss yung opportunity na tayo po ay umani. Ngayon po, meron po akong challenge para sa bawat isa. Next week, I challenge you to each one bring one. Matagal na po natin yan challenge, pero parang wala naman pong nag-respond. But now, dahil narinig po natin ang salitahan ng Panginoon, I challenge you to bring one person next week. Pag-pray niyo po yan sa Panginoon. Baka naman po kasi may mga taong Zeteo moment na po nila eh. Zeteo moment na po nila, nami-miss lang po dahil wala pong umaani sa kanila. Pag-pray niyo po sa Panginoon. Pag-pray niyo po pag-uwi niyo ng bahay. Lord, sino pong nais niyong dalhin ko next week? And the Lord will not, let you down. Ibibigay ni Lord kung sino ang nais niyang ipakita sa iyo na dadalhin mo for next week. So that yung vision natin na mapuno po yung church natin, hanggang dito po, babalik po yun. Are you up for the challenge? Ay, parang ang hina po. Parang hindi po umabot dito. Are you up for the challenge? Amen. Medyo lumakas po. Are you up for the challenge? Amen. So each one, bring one. Isa lang po, magsimula lang po tayo sa isang tao na dadalihin natin. Tingnan po natin kung ano po ang magagawa nito para po sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord, sa inyong salita. We thank you because you love us. We thank you because you had
compassion with each and every one of us. Kaya po kami naririto, kaya po kami nakakilala sa inyo, kaya po kami sumasamba sa inyo. We thank you because you never gave up on us. Salamat po dahil kami po ay nakakilala, dahil po merong mga taong nagtiyaga para po sa amin. Nagtiyaga magturo ng inyong salita. Nagtiyagang kulitin kami para po kami makalapit sa inyo. We thank you for these people. And Lord, we want to be those people also na kami din po ay merong ipanalangin. Kami din po ay merong pagtiyaga na tao upang sila din po ay madala sa lugar nito na ito at maranasan ang inyong pagmamahal. Lord, we are in desperate times. And Lord, give us the sense of urgency to go and preach the good news to the poor, to the brokenhearted, to those people who are wandering aimlessly. Hindi po nila alam kung saan po sila pupunta. Lord, may we have your heart. Magkaroon po kami ng compassion for these people so that kami po ay magkaroon ng action para po sila ay makakilala sa inyo. And we pray for each and every one of us, kung sino man po ang taong ilalagay niyo po sa aming puso. We believe na kayo po ang merong adya nito, O God. At nawa ito po yung kanilang Zeteo moment kung saan sila po ay tunay na makakakilala sa inyo. We thank you and we bless you. We thank you also, Lord, sa kabila po ng init. Patuloy niyo pong iingatan ang bawat isa upang kami po ay protected, Lord, sa mga heat exhaustion, Panginoon. And we bless you because we know na kung gaano po kainit, mas mainit po at naglalagablab ang inyong pagmamahal at protection sa amin. We thank you in Jesus' name. Amen.